Mga kwentong katatakutan at kababalaghan hangos sa tunay na karanasan ni Lola Liwayway. Ating pakinggan ang kanyang kwento. Sa 211, dito na, Binondo Street, Makati, Pasay City. Nung ako'y nasa edad na 11 anyos, nang ito'y nang makilala ko ang magnobyo, si Annalisa at si Romel. Si Romel ay mabait at magalang na tao. Subalit sa kanyang nobya na si Annalisa ay saplada. Pero bumabait sa akin si Annalisa. Isang araw noon, ang dalawa ay magkasintahan ay nag-uusap tungkol sa darating nilang panahon. Paano kaya kung merong isa sa ating kunin, sabi gano'n ni Romel. Huwag kang mag-alala, sabi ni Annalisa. Kung ikaw mawawala rin ako. Oh, Diyos ko, sabi ni Romel. Huwag na natin pag-usapan kaya yan. Hanggang sila ay naging magkasintahan at nag-uusap sila ng gabing iyon. Nang biglang dumating ang aswang na tinatawag nila. Ang aswang ay si Aling Lisa. Aling Lisa ang pangalan ng aswang na yon. Siya ay aswang sa lugar na yon. Kaya isang gabi, nung siya ay lumipad patungo sa ibang lugar, nakita siya ng magkasintahan. Ayan si Aling Lisa. Naku, mag-aano na naman yan ng panibagong biktima. Hayaan mo na nga siya, sabi ganun ni Annalisa. Tutal, hindi naman natin siya kaano-ano at hindi natin larangan niya ang kung anong kanyang pasensya. Kaya sila ay nag-usap na magnobyo. Hanggang si Annalisa, ang isang gabi yun, ay nakita nila si Aling Juliana na lumilipad. Ha ha ha! Panibagong biktima! Ha 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 ha! Ngayon naman mga gulat ng magkasintahan. Nakita nila si Annalisa na lumang mapang-akit ang gilid hanggang sila ay nakalating sa kanilang tahanan. Ngayon na lamang ang tuwa ni Annalisa nang nakita niyang maganda ang kanilang relasyon ni Romel. Isang araw nung kinaumagahan, si Annalisa ay hindi makatulog masyado sapagkat naalala niya si Romel. Ano kaya ko mo magay si Romel? Paano kung maiiwan ako mag-isa? Sabi ni Annalisa. Pero Annalisa rin ang pangalan ng aswang. Annalisa. Paano isang pangalan namin dalawa? Sabi gano'n ng Annalisa. Hindi ko akalain na gano'n pala ang mangyayari. Isang araw noon, habang ang dalawa, si Annalisa ay nagmamihiyaw, nakita niya si Annalisa na aswang. Palay ang tingin sa malayo. Iyagot si Annalisa yun. Ano kaya ang ginagawa niya ngayong gabi? Ngayong umaga na, ano ang ginagawa niya ngayon? Wala. Sabi ganun naman nila. Hayaan mo siya. Bakit mo pakikialaman siya? Aswang yan eh. Pakikialaman mo. Pamaya ikaw ang pinatay niyan. Sabi nila. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya mag-isa. At si Annalisa, ang aswang, ay napunta sa malayong lugar isang araw noon. Kaya si Annalisa probinsyana ay umupo ng mahigpit. Maya-maya ay narinig niya, ako, si Annalisa yun. Yung aswang! Naku, nalulakot ako, sabi niya. Maya-maya ay tumakbo siya. Papunta sa bahay. Nakita niya si Annalisa ang aswang na tingin sa malayo. At isang araw noon, sinabi niya kay Romel ang mga bagay na yon. Hayaan mo siya, sabi ni Romel. Hindi natin siya pinakikialaman mo. Hindi na rin tayo pakikialaman. Huwag mong pakialaman siya, sabi ganun ni Annalisa. At lumipas na ang magdamag. Isang gabi noon, si Annalisa ay nag-iisang bumaba
nakita niya si Romel. Romel, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Bakit? Nagpunta ako dito sa inyo upang dalawin ka. Mabuti kung gano'n, sabi ni Annalisa. Maya-maya ay nag-uusap ang magkasintahan. Nang biglang nakita nilang lumilipad na naman si Annalisa ang aswang. Ah! Ah! Sabi ni Annalisa. Ayan na naman ang aswang, sabi ni Annalisa maliit. Ay, ayoko na mangyari pa. Ano mangyayari? Eh, wala naman ginagawa sa atin yan. Hayaan mo siya, sabi ni Romel. At lumipad ang aswang, pataas ang pataas, hanggang sa nakawala ito sa kanilang paningin. Umaga na, nang umalis si Romel, eh, dumating si Annalisa ng aswang, nalilipad-lipad sa taas ng bubong. Gayun na lang ang gulat ni Annalisa maliit na makita niya ito na parang wasang sisiw na nakatunganga at lilipad-lipad. Gayun na lang ang gulat ni Annalisa na sabihin ng iba, Hoy Annalisa, matulog ka na, huwag mong pakialaman yung aswang na yan. Natulog si Annalisa. Ang aswang ay patuloy pa rin sa paglipad. Paglipad ng paglipad hanggang makita niya ang ibaba ng bahay na puno ng mga baboy at mga manok. Gayun na lang ang gulat ni Annalisa ang aswang. Patayin ko lahat yan, sabi ni Annalisa. Wag, sabi ng kapatid ni Annalisa. Wag mong patayin sila. Ang anuhin mo yung magkasintahan, gaga, sabi ng kapatid. Gago, sabi ni Annalisa. Hayaan mo sila. Bakit ba natin sila iintindihin? Wala kang pakialam sa kanila. At si Annalisa ay natulog na. Kinabukasan, ang Annalisang maliit ay napatunganga nang makita niyang na bangkay na nakita niya sa bubong ng bahay ni Annalisang aswang. Diyos ko, ang daming pinatay ni Annalisa ang aswang. Hayaan mo siyang patayin niya kahit sino gusto niya. Maski ikaw, sabi ganun ng kanyang ina. Nanay naman, bakit ba ako nitulak na? Ayoko sa kanya. Mandiri ka, dapat. Sabi ganun ng ina. Si Annalisang aswang ay naroon sa kanyang bahay. Hingal na hingal. Ha! 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 Gusto kong dugo ng tao. Gayun na lang ang gulat ni kapatid niya si Annalisa, si Anding. Andring! Bakit? Yuhuwaw ako. Gusto kong dugo ng tao. Gaga, sabi ganun lang ni Andring. Hindi mo ba alam na si Annalisa sunod mong biktimahin? Annalisa, yung kapitbahay natin? Oo, kapangalan mo pa. Hindi ka ba natutuwa niya kapangalan mo? Oo nga pala. Ha! Kinagabihan. Si Andre, si Annalisa, lumipad ng lumipad. Malayo na kanya nalating. Hanggang isang gabi, nakita siya ni Annalisa sa ibubong ng kanilang bahay. Ayun na naman ang aswang. Talagang walang hiya, talaga yung hayop na yan. Hanggang ni Annalisa. Hindi natitigil sa pang-aaswang. Mabuti pa, patayin natin yan. Hindi ba patayin, hayaan mo siya. Sabi ganun na, hayaan natin siya. Basta huwag lang tayong galawin niya. Dahil pag tayong ginalaw niya, makikita niya, hinahanap niya. At yun nga, naglalang pa ang mga araw. At si Annalisa aswang ay nagtahimik na tahimik. Hindi sa kumikibo. Yung parang binabalak siyang masama labang kay Annalisang maliit. Gusto niyang patayin ito. Papatayin kong Annalisa na yan. Kapangalan ko pa ha. Yung gano'n. Dumikat si Anding palabas ng bahay. Nakita niya si Annalisa na nasa ibaba ng kanilang tahanan. Ayun ang walang hiya. Tapos lumapit doon si Andring. Annalisa, ako si Andring, ang kapatid ni Annalisa maliit na aswang. Nais kong malaman mo, napapatayin ka niya. Ngayong gabi rin.
Ha? Hindi! Sabi nga ni Annalisa. At kinuha si Annalisa ng panglangga kay Andring. Kay Annalisa sa aswang. At si Annalisa ay naghintay. Dala-dala ang malaking siga na malaking baga. At pagkatapos ito ay hinintay si Andring, si Annalisa. At si Annalisa ay malapit nang pumunta sa bahay nila. Dadala ang mga pakpak. At pagkatapos ay dali-dali lumusog ito. Ngunit kung dumating si Andring ay biglang di sinunggaban ng kapatid. Ano ka ba? Bakit ka pupunta doon sa kapitbahay natin? Bubunabugin mo, mahiya ka. Sabi nga ni Andring. Hindi nahiya lang nga kita sa mga aswang mo. Pero yun, huwag mong gagalawin yung mga kapitbahay natin. At si Annalisa ay dali-daling pumasok sa kanyang silid. Maya-maya ay dumating si Andring. Dala ang panungkit at butas sa loob. At yun ang kayang panangga. Annalisa! Lumabas ka dyan! Sabi nga ni Andring. Ako nga! Sabi nga, bakit? Papatayin kita! Ganon ni Andring. Ni Annalisa. At dali-daling sumugod naman si Andring. Duwag si Andring. Gano'n na lang ang gulat niya nang makita ang Annalisa na may dalang kinatatakutan niyang siga na may panusok sa lunan. At si Andring ay natakot. Dali-dali sa tuwakbo sa bahay niya. Annalisa ka! Mamamatay ka! Tandaan mo yan! Kinabukasan, si Andring ay lumabas. Ay, naku, kakapatid ko, walang niya talaga. Kasi, pati ba nung kapitbahay tinatanong, dahil na lang ang gulat kay Annalisa, na maliit na makita si Andring na punong-puno ng galit sa kanya. Kaya kinuha ni Annalisa ang talangga. Dali-dali niya sinugod si Annalisa at doon niya pinatay ito. Dahil na lang ang gulat ni Andring nang makita si Annalisa sugatan at wala ng buhay. Bali, si Annalisa maliit ay naroon. At galit na sinugod si Andring. Balit patay na ang tao. Kaya ito ay nanahimik na. At mula noon, ito ay tinawag na Andring, Annalisa at Andring, Annalisa. Ako ang lalito at papapatayin mo ko. Patay ka ngayon, gago, kami Annalisa. At si Andring ay wala ng buhay. Hanggang doon na lang nagwakas ang istorya ni Annalisa. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa ginawa niyong panunod sa akin. Bagamat hindi maganda masyadong kwento ko, nagustuhan pa rin ninyo. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal.